Naglabas umano ng pahayag ang US government laban sa pagpapatupad ng China ng fishing ban sa South China Sea at sinabi na direktang makakaapekto ito sa kabuhayan ng mga Filipino fishermen. Sinabi ng isang tagapagsalita ng Department of Defense ng Estados Unidos na labag umano ito sa interes at karapatan ng mga bansang nakapaligid sa South China Sea at hindi dapat magsagawa ang China ng isang unilateral na desisyon sa nasabing karagatan. At dahil dito, nagdesisyon ang US government na magpadala ng mga Coast Guard cutter sa pinagtatalo ng karagatan upang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang anumang armadong hidwaan sa South China Sea. Binigyang diin rin ng Amerika na handa ang kanilang mga puwersa sa Indo-Pacific na tumugon sa anumang insidente saan man sa South China Sea o sa Pasipiko at nangako na patuloy nilang pananatilihin ang kanilang presensya sa rehiyon. Ito ay matapos manawagan ang Department of Foreign Affairs sa Chinese government na tigilan ang pagsasagawa ng mga ilegal na aksyon na kung saan ay lumalabag umano sa soberanya, karapatan at jurisdiksyon ng Pilipinas sa mga maritime zone nito sa West Philippine Sea. Hinikayat din ng DFA ang China na tuparin ang mga obligasyon nito sa ilalim ng international na batas, partikular na ang 1982 UNCLOS at ang final at binding na 2016 Arbitral Award at sumunod sa mga commitments nito sa ilalim ng 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Inihayag ng China ang fishing ban isang linggo matapos nitong inanunsyo na ikukulong nila ang mga foreigner na manghihimasok sa mga lugar na inaangkin nito sa South China Sea. Agad namang tinutulan ng Manila ang bagong patakaran na kung saan tinawag itong provokasyon ni Defense Secretary Teodoro. Sinabi ng DFA na batay sa paragraph 716 2016 Arbitral Award on the South China Sea, nakasaad dito ng anumang Chinese fishing moratorium sa nasabing karagatan na kinabibilangan ng exclusive economic zone ng Pilipinas ay iligal. Sinabi rin nito na nilabag ng China ang Article 56 ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea na kung saan ay kumikilala sa mga sovereign rights ng Pilipinas sa mga living resources sa loob ng exclusive economic zone nito. Ang self-imposed na fishing moratorium ay nagpataas umano ng tensyon sa West Philippine Sea at South China Sea at direktang sumasalungat sa naging kasunduan ni Pangulong Marcos at Xi Jinping na i-manage ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng diplomasya at dialogo. Samantala, sinabi umano ng US Navy na magpapadala sila ng isang aircraft carrier sa South China Sea upang pigilan ang pinaplanong pagpapatupad ng bagong batas ng China na naglalayong arestuhin ang mga tinatawag nitong trespasser sa loob ng kanilang teritoryo. Sinabi ng isang tagapagsalita ng 7th Fleet na ipapadala nito ang USS Ronald Reagan sa South China Sea na kung saan ay kasalukuyang nakabase sa Yokosuka, Japan upang pigilan ang iligal na batas ng China. Binigyang diin ng US Navy na wala umanong karapatan ang China na magpatupad ng ganitong batas at dahil dito, poprotektahan ng Estados Unidos ang mga maliliit na bansa na posibleng maapektuhan sa hakbang na ito ng Chinese government. Sinabi rin ng US Navy na hahadlangan nila ang mga ginagawang pang-aapi at pang-aabuso ng komunistang bansa sa South China Sea at patuloy nilang babantayan ang galaw ng Chinese Navy at Coast Guard sa nasabing karagatan. Ito ay matapos sinabi ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ng bagong regulasyon ng Chinese Coast Guard ay salungat at malinaw na paglabag umano sa United Nations Convention on the Law of the Sea at UN Charter.
Naglabas ng pahayag si Carpio matapos inaprubahan ng China ang isang bagong polisiya na nagpapahintulot sa Coast Guard nito na ikulong ng hanggang 60 araw nang walang paglilitis ang mga sinasabi nitong trespassers sa South China Sea. Idinagdag niya na sa ilalim ng bagong regulasyon na ito, ang Chinese Coast Guard ay otorisado na arestuhin, i-detain at paalisin ang mga foreign individuals o vessels na naglalayag sa karagatan na iligal na inaangkin ng komunistang bansa sa South China Sea. Binanggit din ni Carpio ng July 2016 Arbitral Award ng Permanent Court of Arbitration ay nagpawalang bisa sa tinatawag na 10-dash line ng China na kung saan lumampas sa mga exclusive economic zone ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei at Indonesia. Sinabi niya na sa ilalim ng UNCLOS, tanging ang coastal state ang may sovereign right at jurisdiction sa sarili nitong EEZ at ang China ay walang jurisdiction sa EEZ ng Vietnam, Pilipinas, Malaysia, Brunei o Indonesia. Kaya ang bagong regulasyon ay hindi maaaring i-apply sa mga EEZ ng iba pang mga coastal states. Idinagdag niya na sa ilalim ng UN Charter, ang pagbabanta o paggamit ng puwersa ay ipinagbabawal sa mga disputes sa pagitan ng mga estado at ang banta ng China na paggamit ng puwersa sa iba pang mga ASEAN coastal states ay isang paglabag umano.